18. Nang ako'y sumigaw, kumalipas ng takbo at iniwan ng akin sa akin ang kanyang balabat. Okay. Yan, sa bandang huli, si Bigit. 20, 21, 22. Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa. Kaya't ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng Paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Okay, ako na lang babasa mo natin, ha? Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Ito yung favor ni Jose. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay niya sa lahat natin ang salita ng Panginoon. Dito, makikita natin kung paano mamuhay ng kalugod-lugod at kung paano iniingatan ni Jose ang kanyang sarili para makapamuhay siya ng holiness o banal sa harap ng Panginoon. Pangalak ng Diyos, hindi ho madali ang pinagdaan ng buhay ni Joseph, pero sa kabila ng lahat, naging holiness ang kanyang buhay sa harap ng Panginoon at sa harap ng tao. Tanong, kaya ba nating i-apply sa ating buhay ang ginagawang paglilingkod ni Joseph? Uulitin ko, tinatanong ko po kayo. Kaya ba nating i-apply sa ating buhay ang ginagawang paglilingkod ni Joseph? Gusto ko po maintindihan nyo sa mundong ito, napakaraming tukso. Tandaan po natin sa mundong ito, hindi ganun kadali ang makalayo sa tukso. Marami tayong pagdadaanan para maging matagumpay ang ating pamumuhay Kristiyano. Roman number 1. Nilinis na tayo ng Panginoon at pinubos na tayo sa kasalanan, pero lumulubog ulit tayo sa dumi. Ano ang sabi ng Roma 12:2? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawa ninyo ang kanyang kalooban sa kayo'y magagawa ninyo kung anong mabuting kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Church, kung tayo'y lalayo sa alok ng mundong ito, mas mainam pang mabuhay na lang tayo na laging nasa isip at puso ay ang maglingkod sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, mahirap mabuhay sa mundong ito. Kaliwat kanan ang tukso. Hindi natin alam kung paano tayo magtatagumpay. Pero si Joseph, grabe. Pwede hong tawagin siya talaga ng banal na lingkod ng Diyos. Si Joseph ay lumakad sa kalooban ng Diyos, kaya lagi siyang pinagtatagumpay ng Panginoon. Ano sabi ng verse 1 to 3? Babasahin ko po. Ang sabi ng 1 to 3, dinala nga si Jose sa Egypto at doon ipinagbili siya ng mga Ismailita kay Potiphar, isang Ehipsyo na pinuno sa pamahala ng Paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan ni Yahweh. Ano mang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Tingnan po natin. Yung paglilingkod po ni Jose ay hindi ho madali. Bakit? Talagang ang paglilingkod niya, iningatan niya na siya'y magkamali. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Ang pinagdaanan ni Jose, halos pati buhay niya nakataya. Pinabili nga po si Jose. Dahil pinabili siya ng mga Israelita kay Potiphar, pero pinagnubayan siya ng Panginoon, kaya lahat ng gawin niya, nagtatagumpay siya sa kanyang ginawa, siya ay naging katiwala ni Potiphar. Bihira po yan. Kahit sa trabaho, hindi po ganun kadali na kaagad ay pagtitiwalaan. Pero kapag nakita ng Panginoon, makapat tayo, bibiyayaan po tayo ng Panginoon. Palapakan po natin ng Panginoon. Manalak ang Diyos sa paglilingkod natin sa Panginoon para maging holiness ang ating buhay. Lalakad ka sa gusto ng Panginoon. Katulad ni Joseph, talagang iningatan niya ang kanyang mga ginagawa, kaya naging kalugod-lugod ang buhay niya sa Panginoon. Alam niyo, maraming Kristiyano, kaya pabalik-balik sa dumi. Laging ang buhay, ang nasusunod ay laman. Okay, kwento lamang po yun. Tingnan po natin ang baboy. Paliguan mo ang baboy. Babalik ulit sa dumi. Minsan ganyan po ang buhay natin. Malinis, banal, kalugod-lugod. Pero pagka tayo'y nadala ng mga kahinaan, nagbabalik po tayo sa dumi. Church, ang paglilingkod sa Panginoon, lahat ng kahinaan ng laman, dapat nilalayuan natin. Kung ang laman natin ay mahina sa mga bagay na yon, dapat lumalayo tayo. Church, ang paglilingkod sa Panginoon, lahat ng kahinaan ng laman, dapat nilalayuan natin. Example, kung ikaw ay mahina sa isang bagay, mas mabuti pa, layuan mo na ito para di ka manghina sa iyong spiritual na buhay. Amen po ba? Ang sabi sa banal na kasulatan, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay bago na. Wala na ang dati, siya ay bago na. Pag sinabing bago na, malinis na. Wala na yung dati. Hindi ka na magagalitin, hindi ka na sumpungin, hindi ka na nakaragawa ng anumang bagay. Amen po ba? Hallelujah! Mga anak ng Diyos, layuan po natin yung makapagpapalayo sa ating sa Panginoon. Number 1, sa dami ng ginawang mabuti, ni Joseph ipinagkatiwala ni Potiphar ang lahat kay Jose. Nakita niya. Nakita ni Potiphar na si Joseph ay sinusubaybayan, sinasamahan ng Panginoon. Kaya lahat ng ari-ari ni Potiphar pinagkatiwala kay Jose. Church, sa mabuting ginagawa nating mabuti, nakabantay ang kaaway para ikaw ituksihon nila. Amen po ba? Kaya hindi ho madali ang mamuhay ng holiness. Number 2, sa katapatan ni Jose, paglilingkod kay Potiphar, ito na, tinukso si Jose ng asawa ni Potiphar.